Eto mga minamahal, pag-usapan natin. Kasi ang sabi ni Vice President Sara Duterte, abay, tinatamad na daw siyang mag-endorso. Ayaw niya na daw pong mag-endorse. Dahil ika nga niya pa, ay nabudol daw siya. So, wala naman siyang pinangalanan, pero we all know na si PBBM yon. Kasi ang sabi niya nga, ang kanilang plataforma noon ay unity at continuity. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, paano i-continue ng ating presidente kung mali naman ang ginagawa? 'Di ba? At si VP Sara din mismo ang sumira, sabi ko naman sa inyo, ng unity. Tapos ngayon, nag-aalabiktima siya. Kaya nga, ito, maganda tong sagot ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro. Hindi lugi yung taong bayan, mga minamahal, sa pinapasweldo dito sa ating USEC. Talaga nga namang napaka-multitasker. Tagapagtanggol ng Pangulo, tagalahad ng plataforma ng Pangulo, at higit sa lahat, di ba mga minamahal? Higit sa lahat, ano? Sige nga, i-comment ninyo. Higit sa lahat, ano? Gumagamit ng reverse psychology. Di ba? Kasi bawat tira ng mga Duterte, ibinabalik ni Atty. Claire Castro. Madali niya lang ibalik kasi ginawa din nila noon eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, napakatalino na na-appoint. Diba? Napakagaling ng ating administrasyon na in-appoint itong si Atty. Claire Castro. Kasi yung nakaraang PCO, wala eh. Nakakabuelo yung mga DDS. Kaya nga yung mga DDS galit kay Claire eh. Galit kay attorney kasi hindi sila makabuelo. Kasi si Atty. Claire, once na nagsalita, mga minamahal, nakukup up agad ng mainstream media. Well, itong mga DDS, kailangan pa nilang magpa-viral. Diba kaya malaking problema at hamon sa kanila na na-appoint itong si Atty. Claire Castro. Kasi lahat sila downward eh. Baba yung level nila, kahit anong paninira nila, wala, hindi nagsasucceed. Kasi kay Atty. Claire pa lang, yung media nakafocus na. So, nawawalan ng sense yung paninira nila dahil kay Atty. Claire, natatabunan. Diba? Kaya nga ang ginagawa nila, dinidemolish nila itong si Atty. Claire Castro. Alright, sige, basahin natin. Ito kasi yung sabi ni Sara Duterte, mga minamahal. Akala ko kasi, mas gusto niya ng magandang bayan. Kasi ang plataforma namin, nung tumatakbo kami, unity and continuity. Ulit-ulit mo sinasabi, paano nga i-continue ni PBBM ang mga maling gawain? Ang pangangamkam sa kaban ng bayan, paglulustay sa pera ng kaban ng bayan, paano i-continue yan ng ating presidente? Puro patayan. Paano i-continue yan ng ating gobyerno? 'Di ba? Patuloy na nauubos, 'di ba? Ang lupang sinilangan dahil sa ginagawa ng Chekwa, pinapabayaan lang ninyo. So, paano i-continue ng ating presidente kung mali yung gawain? Yung bridge na nag-collapse sa Laguna ba yun? Or Isabela? If I am not mistaken. Diba? Alangan naman i-continue ni President Bongbong Marcos yung ganong klaseng proyekto. Na nagtatagal lamang ng 3 taon, nasisira agad. Diba? Alright. Sabi ni Sara, nadala na ako. Na-scam na ako. Nabudol na ako. Hindi ako mag-i-endorso ng kandidato kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sabihin nyo naman na scam kami ni Inday. Ngayon, ito din yung berada ni Atty. Claire. Actually, ang ganda nito. Fight-fight silang dalawa. Sabi ni Atty. Claire, kung hindi po siya nag-i-endorso, bakit mayroon po tayong napapanood na campaign ads? Nakasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho or performance kung meron man ni Senator De La Rosa. Hindi lang si De La Rosa yung inendorso mga minamahal ni Sara Duterte, si Kibuloy din. Kaya nga sabi ko sa inyo, bobo talaga tong si Sara Duterte na ay na-jude something ba sa kanya brains. Inendorso niya mga minamahal, si Kibuloy. Yan December 11. Kita niyo yan? See? Sabi dito, mga kababayan, suportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang mga pangarap para gumanda at umunlad ang ating bansa. Kita ninyo? Ano yung sabi ni Sara Duterte? 'Di ba? Ayaw niya daw mag-endorso. Ayaw niya palang mag-endorso
Bakit pinangalanan niya si Kibuloy na suportahan? At bakit kasama niya si Bato de la Rosa sa kanyang campaign ads? 'Di ba? Malinaw na pambubudol na naman mga minamahal ang ginagawa ni VP Sara. Kung na-scam po siya ng Uniteam, it is not the other way around. Hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o mga miyembro ng Uniteam na mabilis magastos. Ni VP Sara yung 125 million confidential funds in 11 days. Gigil mga minamahal. Boom! Gigil dito mga minamahal ang mga DDS. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Kaya Atty. Claire Castro pa lang, ubos na yung kanilang oras. Kaya nga galit na galit sila sa ating PCO ngayon kasi hindi na sila nakakabuelo. Di ba pinabayaan ba naman ng nakaraang admin? Oo. Sino ba yung mga nakaupo? Ay, appointee pala. Sorry. Pinabayaan ba naman ng nakaraang appointee ang PCO? Kung kaya't nakakabuelo ang mga fake news ng mga DDS. Gets ninyo, mga minamahal? Ngayon, si Atty. Claire, ang bilis. Nadidebunk niya yung sinasabi ng ating vice-presidente, ng mga Duterte, ng mga mapanira. Bukod pa dyan, sabi ko nga, multitasker. Napopromote si PBBM, yung plataforma ni PBBM, at nadidebunk yung mga fake news. Kaya nga galit na galit itong mga DDS dito kay Atty. Claire Castro kasi nauungasan sila. 'Di ba? So, by the way, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, isa pong kabudulan na naman itong sinabi ni Vice President Sara Duterte. Sino pa ba yung naniniwala dito kay Sara na siya ay na-scam? Totoo nga bang na-scam itong si Sara Duterte or na-scam yung mga loyalista? Kasi ako binoto ko si Sara nang dahil kay PBBM. Kung hindi inendorso ni PBBM itong si Sara Duterte, hindi ko iboboto itong si Sara. Kaso inendorso ni Sara itong si PBBM, kaya ibinoto ko. So, na-scam din kami. Na-scam mo kami. Ang akala namin matino itong si Sara Duterte, pero scam pala. 'Di ba? Paano naging scam? Magnanakaw. Di umano. Tokhang queen. Di umano. Diba? So, wala. Maaaring isa po yan sa mga dahilan kung bakit inawayan din ni VP Sara dahil hindi po lahat ginawa ng dating administrasyon ay sundin ng pikit mata ng Pangulo. Yan ang sinasabi ko sa inyo Yung mga gusto nilang mangyari, for example, pangangamkam sa kaban ng bayan, hindi tinupad, hindi sinunod, hindi ginawa ng ating gobyerno. Kung kaya't itong si Sara Duterte, galit na galit at gustong manakit. 'Di ba? Kasi paano ba naman i-continue ang mga gawaing pangungupal? Pag nanakaw sa kaban ng bayan, sa tingin ninyo, dapat bang i-tolerate yan? I-continue ng ating presidente? 'Di ba hindi? Kung pag nanakaw yan, wag na nating i-tolerate. 'Di ba hindi tama yun? Hindi deserve ng mamamayang Pilipino na ninakadakawan tayo at mas lalong hindi deserve ng mamamayang Pilipino, 'di ba? Ang kawalan ng hustisya. Diba yung ginagawang baboy yung tao? Parang manok lang ano yan, kitilin nyo yan. Diba, ang bilis ng buhay sa kanila. Walang kinikilalang due process, walang kinikilalang rule of law. Diba, walang kinikilalang human rights. So, alam nga naman i-continue yan ng ating presidente. Diba, nagigets ninyo, mga minamahal? Sino ang magkukontinue ng ganyan? Ngarag tuloy yung buhok ko. Nangarag. Diba? Alright. So, yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng comments, mga minamahal. Comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.